Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo, naninirahan ang mag-anak ni Namang Isko. Sila'y mahirap ngunit masisipag at marurunong makontento sa buhay. Isko, ito na lamang ang natitirang bigas natin. Pasensya ka na, Rosa. Mahina ang ani nitong mga nakaraang buwan. Tay, bakit hindi tayo maghanap ng bagong lupang masasaka? Ay narinig akong matabang lupa sa likod ng bundok. Ngunit walang gustong pumunta roon. Bakit po? Dahil sinasabing may mga lamang lupa raw doon Kaengkanto po ba? at mga duwende. Huwag po kayong ganyan. Malumang kwento lamang iyan. Bukas ay pupunta ako roon. Isko, totoo bang pupunta ka sa likod ng bundok? Opo. Kailangan kong makahanap ng bagong lupa. Pag-ingat ka. Maraming punso roon. Huwag na huwag mong sisirain ang mga iyon. Hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Hindi kailangang maniwala ka. Sapat nang magpakita ka ng respeto. Habang lumalalim ang kaniyang paglalakad, lalo niyang naramdaman ang kakaibang katahimikan ng gubat. Umalis ka rito. Sino yan? Napakaganda ng lupa. Kapag dito ako nagtanim, siguradong yayaman kami. Sayang ang espasyo. Kailangan itong alisin. Huwag. Ano ito? Sinira mo ang aming tahanan. Iduwende? Hindi ka marunong rumispeto. Isusumpa kita. Isko, gumising ka. May mga mata sa dilim. Huli na ang lahat. Ginalit niya ang mga duwende. Tulungan ninyo kami. Pag hindi siya nakahingi ng tawad bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan, maaaring kunin ng mga duwende ang kaniyang kaluluwa. Ayoko pong mawala si tatay. Mas, Sino po kayo? ako ang bantay ng kagubatan. Maaari pang maligtas ang iyong ama. Kailangan niyang magsisi mula sa puso. Tulungan ko po siya. Dala kayo ng pagkain, bulaklak, at kandila sa punso bago sumikat ang araw. Kuya, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Mga nilalang ng kagubatan. Humihingi kami ng tawad. Hindi ko sinasadyang sirain ang inyong tahanan. Bakit ka namin patatawarin? Dahil nagkamali ako at handa akong itama iyon. Ngunit marunong siyang umamin ng kasalanan. Tahimik. Mang Isko, bakit mo sinira ang aming tahanan? Ari ng mga duwende. At ano ang natutunan mo, Mang Isko? Na ang kalikasan ay hindi pag-aari ng tao lamang. Dahil sa iyong kababaang loob, pinapatawad ka namin. Isko, Ngunit tandaan ninyo, kapag muling sinira ng tao ang kagubatan, mawawala ang biyaya nito. Mula noon, naging masagana ang ani ni Mang Isko. Hindi na rin siya muling pumutol ng puno nang walang pahintulot sa kalikasan. Parang himala ang inyong bukirin. Hindi himala. Ito ay gantimpala sa paggalang. Tay, totoo po bang may mga duwende pa rin sa gubat? Oo anak, hindi man natin sila nakikita, naroon sila upang bantayan ang kalikasan. Babalik pa po ba sila? Pag may taong nang abuso sa kagubatan, maaaring muli silang magpakita. Magpahanggang ngayon, sinasabing may mga duwendeng naninirahan sa mga punso at kagubatan. Kaya bago pumasok sa gubat, ang tatanda ay nagsasabing, Tabi-tabi po.